At ang findings po natin sa 121 na ito, merong 80 projects, 80 contracts na may red flag. No? Nagkakahalagang 4.35 billion pesos in total. Sinilip ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang mahigit 120 flood control projects sa 1st Congressional District ng Davao City mula 2019 hanggang 2022. Ayon sa mambabatas, sa bilang na ito, 80 proyekto ang questionable gaya ng may posibilidad na ghost projects. May sapawan, doble ang ginawang pagpupondo, pagbabago sa lokasyon ng proyekto, overpricing at walang malinaw na specifications sa mga ini-award na kontrata. Bunsod nito, binabalak na ng kongresista na maghain ng resolusyon para maimbestigahan ito sa Kamara. Hinikayat din ito ang Office of the Ombudsman at Independent Commission for Infrastructure na makapagsagawa ng investigasyon kaugnay ng issue. So, ang mga red flags na ito ay posibleng indicator ng overpricing, gross overpricing, ng posible rin may ghost at iba pa na mga anomalya. Kaya nangangailangan po ng mas masusing investigasyon sa mga proyektong ito. Itinanggi naman itong pamumulitika ang dahilan sa hakbang. Wala pang bagong pahayag si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte kaugnay nito, pero dati na nitong iginiit na huwag gawing props ang Davao para lang may maipakitang tapang. Dagdag pa ng mambabatas, kung maninindigan laban sa maling paggamit ng pondo, gawin ito sa lahat ng rehiyon, pati sa mga lugar na anyay mahirap galawin. Samantala, iginiit naman ni House Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi paghihiganti sa Duterte administration ang nakaambang investigasyon ng Kamara sa Manila Bay Dolomite Beach Project. Ang kongresista ay dating chairperson ng Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinanggal ito sa pwesto noong 2017 dahil sa umano'y pagpunta sa mga hindi kinakailangang biyahe o junkets at hindi pagsasagawa ng pagpupulong ng PCUP bilang collegial body. Nakita pa kami ng Pangulong Duterte at the height of the pandemic. Noong 2021, I was asked to go to Malacanang. Di ba? So, I don't think there's anything na talaga ho nga paghiganti dito sa usapin po na ito. Hindi ito tungkol sa dating Pangulo. No? Ang gusto nating malaman, sino ho yung opisyal ng gobyerno na nag-propose nito pong Dolomite Beach Project na ito. At sinasabi ko no ngayon, tingin ko hindi po yung dating Pangulo ito. Nais matukoy sa isasagawang investigasyon kung saan pambansang pondo nakapaloob ang Manila Bay Dolomite Beach Project at kung dahilan ba ito ng matinding pagbaha sa Manila. Itinakda ang unang pagdinig sa November 19, 2025. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.